Ang lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Ang tanging paraan upang matugunan ang suliranin ng tao, 1:3. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak ka na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ecclesiastes 7:10. Huwag mong itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat siya'y tanong na walang katuturan. Jeremias 17:20. Sabihin mo nga sa mga hari, sa lahat ng taga-Juda, sa sino mang nakatira sa Jerusalem, at sa pumapasok sa mga pintuang bayang ito, na pakinggan ang sasabihin ko. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Efesios 2:8. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Tito 3:5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Santiago 2:10. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Kawikaan 14:12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Galatia 2:16. Gayunman, alam naming ang tao ay pinapawalang sala dahil sa pananampalataya kay Hesus Kristo, at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao ay hindi pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Inihanda ng Diyos ang iyong kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:16. Namatay siya para sa atin. Dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Roma 5:8. 2 Corinto 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Siya ang tanging daan patungo sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 1:14. Gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kung iisipin mo ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo at sa lahat ng tao, maunawaan mo na marami na siyang ginawa. Binigyan niya tayo ng buhay, talino, kalusugan, at lahat ng kailangan para mabuhay. Higit pa riyan ang regalo ng Diyos na pantubos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na namatay para sa atin, ay maaring hulugan ng higit pang pagpapala. Ang buhay na walang hanggan sa mapayapa at kaaya-ayang mga kalagayan na walang banta ng sakit, digmaan, gutom, o kamatayan ay tiyak na magdudulot ng walang hanggang kaligayahan at mga pagpapala. Pero nakadepende sa iyo ang pagpanggap ng pagpapalang iyan. Kaya ang tanong, ano naman ang ginawa mo para sa Diyos? Ano ang dapat mong gawin
Gawa 16:31. Ang kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Kinakailangan makapili ka ngayon din si Hesus na ating tagapagligtas at Panginoon o mananatili ang puot ng Diyos sa iyong buhay. 1:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. 1:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 1:18. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. 1 Timoteo 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Hanggang dito lang po ako magtatapos. At ibinibigay ko po kay Sis Vivian. Yan po ang magsasalita. Amen. Glory to God. So, magandang gabi once again. Magandang gabi at isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa RPN at sa kasama ko rito. So, kay Sir Ernie at kay Sheila May. So, magandang gabi at sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong bansa. Magandang gabi sa inyong lahat at isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. So, dito sa pagbasa, mababasa natin sa John chapter 1 verse 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsipagtanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanya pangalan. So ito ang salita ng Diyos ng pagtangkap kay Kristo. So, kinakailangan nating tanggapin si Jesucristo na ating tagapagligtas at Panginoon dahil ang salita ng Diyos, sabi sa Timothy chapter 1 verse 1 Timothy chapter 1 verse 2. So, ako, si Pablo ay isang apostol ni Jesucristo ayon sa utos ng Diyos sa ating tagapagligtas at Panginoong Jesus. Siya ang ating pag-asa. Ako ay sumulat sa inyo, Timoteo, ikaw ay tunay kong anak sa pananampalataya. Sumasa inyo ang biyaya, kahabagan, at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama, at kay Jesucristo na ating Panginoon. So makatuwid, dito sinasabi sa salita, sa banal na aklat ng kasulatan, na ang sino mang tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay binigyan niya ng karapatang maging tunay na anak ng Diyos. So kaya nga yung mga kapatid na hindi tumatanggap at hindi naniniwala kay Jesucristo na siya yung Diyos at tagapagligtas, ay wala silang karapatang maging anak kasi hindi nila tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So maliwanag dito sa aklat ng kasulatan ng magandang balita na si Jesucristo lamang, sa Kanya lamang, siya lamang ang tagapagligtas. So, hindi tayo magiging anak ng Diyos kung hindi natin tatanggapin si Kristo. So, ngayon, yung mga ibang mga relihiyon dyan, alam nyo na ngayon kung anong klaseng anak kayo. Yung mga hindi tumanggap kay Jesucristo na Diyos at Panginoon, sigurado kayo na hindi kayo anak ng Diyos. Kasi maliwanag dito sa salita ng Diyos na ang lahat ng tumanggap kay Jesucristo ay binigyan niya ng karapatang maging anak. So, hindi kayo anak ng Diyos kung hindi nyo tinanggap si Jesucristo. So, napakaliwanag. Kaya nga, hindi dapat kayong malito. Dapat pag-isipan nyo kung tama ba yung mga sinamahan yung organization or religion. Dahil hindi naman religion ang makakapagligtas sa inyo. Si Kristo lamang. At binigyan tayo ng Diyos Ama na maging anak sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesucristo. So, at ang pagtanggap
kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So maliwanag dito sa Ephesians chapter 2 verse 8-9 na ipinapahayag na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. At hindi dahil sa ating pangsariling gawa or pangsariling pagsusumikap, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi sa pananampalataya natin kay Kristo, ito ay kaloob sa atin ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya dapat wala tayong ibang gawin, kundi ipagmalaki natin na si Kristo ang dahilan kung bakit tayo ay binigyan ng Diyos ng magandang buhay. So sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipinahayag ng iyong labi na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siyang muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So maliwanag rin dito sa Roma chapter 10 verse 9 na pag binigkas ng ating mga bibig, mga labi na si Kristo at buong puso mong ipinahayag na siya ang ating Panginoon, ay maliligtas ka. So napakaliwanag. Kaya yung hindi tinatanggap si Kristo, alam niyo na ngayon kung saan kayo pupunta. So dahil si Kristo lamang ang makakapagligtas sa atin. Sa pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng personal na paanyaya, si Kristo ang nagsalita, narito ako nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok. So, si Kristo ang nasa pintuan. At lahat ng mga nag-share ng magandang balita ayon sa salita ng Diyos na nagmula kay Kristo, so iyon ang magandang katotohanan. Napapasok si Kristo sa inyong buhay kapag pinapasok mo siya sa iyong buhay. So, hindi siya papasok kung hindi niyo siya papapasukin. Kasi tayo mga tao, binigyan tayo ng kalayaang mamili. So, hindi tayo ginawang robot para gawin ng Diyos na, ito lang anak ang pwede mong gawin. So, binigyan tayo mag-isip, na tayo ang malaya makapag-isip, na kung ano yung tama na dapat nating gawin. Kung tayo ba ay tatanggapin natin si Kristo or hindi, nasa inyong pagpili. Kung maging masaya ba kayo or maging mahayahay, mas maganda na talagang si Kristo ang ating sasambahin at tatanggapin niya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at masaganang buhay. Ang pagtanggap kay Kristo ay nangangailangan ng pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi at pagtitiwala kay Kristo na papasok sa ating buhay. Magpapatawad sa ating mga kasalanan, at babaguhin ang ating buhay ayon sa kanyang kalooban. Ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya, isang kapasyahan ng kalooban. Mula ngayon, hanapin mo ang Diyos habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanyang habag, siya ay malapit pa. Nang siya'y malapit pa. So, paano natin mararamdaman na malapit siya kung hindi natin tatanggapin si Jesus Christ? So, kailangan natin tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Doon natin matatagpuan ang Diyos sa ating buhay. So, pag hindi natin tinanggap, hindi natin matatagpuan ang Diyos. Dahil siya lamang doon sa salita niya, na siya lamang ang tanging daan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. So, maliligtas, mababasa natin yan sa Romans chapter 10, verse 13. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. So, alam ng Diyos kung ang katayuan ng iyong puso, hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita, kundi ang nilalaman ng puso. So,
So kaya nga mga kapatid, so ito na ang chance ng mga taong hindi pa nakakaranas ng pagpapala mula sa Diyos. Ngayon, inaanyayahan ko kayo na tanggapin niyo si Kristo bilang pumasok sa inyong puso at kayo ay maging tunay na anak ng Diyos. So ngayon, buksan niyo ang iyong puso at pakinggan niyo at sundan niyo ang panalangin ito ng pagtanggap para siya pumasok sa inyong buhay. Dahil siya ay tumutok-tok siya sa inyong pintuan para papasukin nyo. Para kung ano man yung mga pangako sa Biblia na kasaganahan ay may pagkakaloob sa inyo. So kami, naranasan na namin yan dahil sa pagtanggap namin. So hayahay na ang buhay namin ngayon compare dati. So ngayon dahil binigyan namin ng time at binigyan namin ng pagkakataon na papasukin namin ang Diyos sa aming buhay. So doon namin naranasan yung pagpapala ng sinasabi sa Biblia na hayahay. So ngayon mga kapatid, binuksan nyo na ba ang inyong puso? So ngayon, sundan nyo ang panalangin nito para sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. So Panginoong Hesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Kailangan kita, Panginoong Hesus. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo ako isang taong mamumuhay ayon sa iyong kalooban. At salamat po sa pagsulat mo sa aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang panalangin bang ito ang nais ng iyong puso? So, kapag ito ang iyong nais ng iyong puso, tinanggap niyo na si Kristo, siya ay pumasok na sa inyong buhay. So, tulad ng itinangako sa Biblia, paano malalaman na si Kristo ay nasa ating buhay? So, kung tinanggap mo na si Kristo at pumasok na sa iyong buhay, so, nasaan na ngayon si Kristo? So, si Kristo ay nasa ating puso na, nasa ating buhay. So, ipinangako sa Biblia na ang buhay na walang hanggan sa lahat ng nagsipagtanggap kay Kristo. So, pinapakita sa Biblia na sa lahat ng tumanggap kay Kristo, ito ay may buhay na walang hanggan. So, ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaruroonan ng anak at kinaruroonan ng buhay. Ngayon din, ang hindi kinaruroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaruroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. So, mababasa natin yun sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Pasalamatan mong lagi ang Diyos na si Kristo ay nasa iyong buhay at hindi na niya iiwanan. Malalaman mo sa pamamagitan ng kanyang pangako na si Kristo ay nananahan sa iyo at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Mula nang siya'y papasukin mo sa iyong buhay, hindi ka niya dadayain. Ito ang isang mahalagang paalala. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ang paghukom. Kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginawa. So, sa makatuwid, once na tayo ay mamatay, after nun, paghuhukom na. So, huwag umasa sa pakiramdam ang pangako ng salita ng Diyos at hindi sa ating pakiramdam ang ating batayan. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita. So, ang katotohanan ito ay ang kanyang salita, pananampalataya, ang pagtitiwala sa kanya at sa Biblia. At ang pakiramdam ay bunga ng ating pagtiwala at pagsunod. So, mababasa natin yon sa John chapter 14, verse 21. Ang isang Kristiyano ay hindi umaasa sa pakiramdam or emosyon, kundi ang pagtitiwala niya sa Diyos at sa mga pangako ng kanyang salita. So ngayon, tinanggap mo na si Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya.
na Lord and Savior, maraming mga bagay at mga pagpapala ang mangyayari sa iyo. Ito ang mga sumusunod. So, una, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, mayroon na tayong mapayapang relasyon. Mababasa natin yun sa Romans chapter 5, verse 1. And then, dahil sa pagtanggap natin kay Kristo, ay pumasok na sa iyong buhay. Pumasok na siya dahil tinanggap mo siya. So, nakatayo ako at kumakatok. Kung di rin ginanuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa aking tahanan, sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang mga dakila at kamanghamanghang hiwagang ito, na walang iba kundi si Kristo na siya ring nasa inyo. So, makatuwid, nasa atin. So, siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa pagtanggap mo kay Kristo, pinatawad ang iyong mga kasalanan. So, mababasa natin yun sa Colossus chapter 1, verse 14, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, maliwanag, dahil sa pagtanggap natin kay Kristo, tayo ay pinawalang sala. So, sa Colossus chapter 2, verse 13, kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Kayo'y mga hintil na hindi nasasakop sa kautusan at binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So, maliwanag dito sa Biblia na sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo, tayo ay pinawalang sala, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nasa ating pagpili, mga kapatid. So, maliwanag dito na ang hindi tumanggap kay Kristo ay hindi niya mararanasan to. So, kaya nga yung mga ibang organization na hindi tumatanggap kay Kristo, alam nyo na sa impyerno or kay Satanas talaga kayo mapupunta, dahil maliwanag dito na kay Kristo lamang matatagpuan nyo ang buhay na walang hanggan at magiging anak kayo ng Diyos pag tinanggap nyo si Kristo. So, ikaw ay naging anak, susubalit sa lahat na nang tumanggap at sumasampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak. So, maliwanag. So, ikaw ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat siya sa buhay mula sa kamatayan. Kasi nung tayo ay hindi natin tinanggap si Kristo, tayo ay mga patay. Patay yung espiritu natin. So, dahil ang nananatili sa ating buhay, yung kasalanan na minana natin kay Eva at Adan. So, dahil kay Kristo, tayo ay pinawalang sala. Siya ang nagtubos ng ating mga kasalanan. Kaya nga, may tagapagtanggol na tayo, na si Jesus Christ. May tagapagtanggol tayo sa Diyos Ama. So, mumunti kong mga anak, na ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayong huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, na si Hesus Kristo ay siyang matuwid. So, makatuwid, tayo ay may tagapagtanggol na sa Ama dahil sa pagtanggap natin kay Kristo. So, kapag tayo ay nagkasala at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa Ama at sa taong napagkasala natin, tayo ay mga tagapagtanggol na si Hesus Kristo. Sasabihin ng ating Panginoong Hesus Kristo, Ama, nagkasala po ito, pero buong puso po siyang humihingi ng kapatawaran. Kaya siya yung nag-aano sa atin na magitan sa Diyos Ama para tayo ay patawarin. So, kaya nga napakaliwanag na walang ibang Panginoon, kundi si Hesus Kristo lamang ang Diyos na tagapagligtas ng ating buhay. At hindi tayo makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. At dahil din sa pagtanggap natin kay Kristo, makakaranas tayo ng masaganang buhay, ganap at bagong pagsilang. Nagsimula ka ng mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, mababasa natin yun sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao,
isa na siyang bagong nilalang. So, bagong nilalang na tayo. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, bagong silang tayo dahil sa pagtanggap natin kay Kristo. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ay kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, maliwanag na si Kristo lamang ang dapat nating tanggapin, na siya lamang ang lahat-lahat ng ating, para maging hayahay ang buhay natin. Si Kristo lamang ang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa Kanya, kaya pinadala ng Diyos Ama ang anak, dahil dito sa mundong ito, maraming dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ngunit ang Panginoong Hesukristo naparito, sabi niya, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, na isang buhay na masagana at ganap. So kaya nga pinapunta rito ang Panginoong Hesukristo para tayo ay bigyan ng masaganang buhay. So, hindi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kahirapan. So, ang nagbibigay ng kahirapan at yung mga lahat ng masasamang gawain ay ang Diablo, yung Satanas. So, si Kristo ay pumunta rito para bigyan tayo ng masaganang buhay. So, hindi siya pumunta rito para pumatay ng tao at magbigay ng problema sa tao. Pinahihintulutan lamang ng Panginoong Hesukristo na mangyari sa isang tao ang mga pagsubok na yan dahil para malaman natin ang katotohanan na si Kristo lamang ang magbibigay sa atin ng buhay na sagana at lahat ng ating pangangailangan. Dahil ang magnanakaw pumunta, or yung masamang espiritu pumunta dito sa sanlibutan para manira, pumatay at magbigay ng sakit. Ngunit ang Panginoong Hesukristo, tayo ay niligtas niya mula sa kasalanan hanggang sa kamatayan, mula sa mga sakit. So binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At iyon ang pangako ng Diyos na once na tinanggap natin si Kristo, yun ang masaganang buhay. Lahat ng mga dapat nating kailangan provided na ng Panginoon. So mayroon pa bang ibang bagay na hihigit pa kaysa pagtanggap kay Kristo? Nais mo bang pasalamatan ang Diyos ngayon din dahil sa ginawa niya sa iyo? Sa pagpapasalamat mo sa Diyos, pinatutunayan mo ang inyong pananampalataya. So dapat pasalamatan natin ang Diyos dahil sa binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay mabigyan ng masaganang buhay, ng lahat ng pagpapala, lahat ng mga sitwasyon na kung saan man tayo, siya yung nag-guide sa atin. So, mga mungkahi sa paglago sa buhay Kristiyano. So, kailangan, ang isang Kristiyano ay kailangan maging lumago or marami siyang ma-encourage na maging Christian. So, ang paglago sa buhay Kristiyano ay bunga ng pagtitiwala kay Kristo. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. So, kailangan yung mga matuwid, mga tapat sa Diyos, mabubuhay ayon sa pananampalataya, hindi mabubuhay sa mga nakikita. So, nabubuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos na ang lahat ng mga nakikita natin na hindi magaganda, yun ay hindi dapat natin pinaniniwalaan. Ngunit ang paniniwalaan natin dapat ang mag-reveal sa ating buhay, sa ating puso, yung salita ng Diyos. So, paano natin tayo makakapamuhay ayon sa pananampalataya kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia? So, kailangan magnilay-nilay kayo sa salita ng Diyos para ang lahat ng pagiging matuwid, yun ang dapat nating anuhin na dapat magkaroon tayo ng time sa pagbabasa. So, ang buhay ay may pananampalataya ay makakatulong sa iyo upang patuloy na ipagkatiwala mo sa Diyos ang bawat bahagi ng inyong buhay. At upang gawin ang mga sumusunod. So, ano ba yung para lumago ang ating relasyon sa Panginoon at lumago ang ating buhay, pamumuhay sa bilang Kristiyano?
So una, manalangin sa Diyos araw-araw. So kailangan natin magdasal araw-araw. Kasi nakalagay dito sa John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So makatuwid lahat ng kailangan natin na dapat natin kailangan ay hingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. So in John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you. And I appointed you to go and bear fruits that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, He will give to you. So hindi ninyo ako pinili, kayo ang aking pinili. Pinili ko kayo upang kayo'y mamunga at manatili ang iyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa aking Ama at sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. So makatuwi dito, so hindi tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin para tayo ay magbunga. So ano ba yung masasabi natin na pinili tayo ng Diyos? Pag tayo ay pinili ng Diyos, nakikita sa atin na tayo ay nakikita sa atin kung ano yung ginagawa ni Kristo sa salita ng Diyos na isinasa buhay natin para tayo ay magbunga. So, kapag tayo binilas na ng Panginoon, dapat din natin yun i-share sa iba. Hindi lang para sa iyo, hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili. Nabubuhay ka para sa kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo, dapat ibigay mo rin sa ibang tao. Hindi para sa iyo sa sarili mo. So, dahil tayo ay pinili ng Diyos para mamunga. So, mamunga tayo kung ano yung bunga. Kung ano yung bunga na binibigay ng Diyos, dapat i-share din natin para lumago ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, kung kundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ngunit, ang katotohanang dininig ako ng Diyos, Kanyang pinakinggan ang aking tinig ng aking dalangin. So, sa makatuwid, pag tayo nananalangin, at ang nasa puso natin ay kasamaan, hindi yung pakikinggan ng Diyos. Kasi, ang ating desire ay masama, hindi para sa kabutihan. Pero kung ang kabutihan, ang lagi nating iniisip, lahat ng prayer natin, ipagkakaloob ng Diyos. Dahil tayo ay nasa katotohanan. So, hindi basta-basta pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin kung alam niya na hindi para sa kabubuti mo ang iyong mga prayer. So, kailangan para sa ikabubuti. Hindi para sa iyong sarili. Para sa iyong sarili. Sa lahat kapakanan ng bawat isa na nakapaligid sa iyo at lahat ng mga kapatiran. Ibig ko nga ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. So, dapat kapag tayo nagdadasal, dapat kahit saan, kung ano man sitwasyon natin, dapat tayo ay manalangin ng buong puso para ang lahat ng mga bagay na hihingi natin, pagkakaloob, dapat tayo ay mamuhay ayon sa katotohanan, hindi sa mga likong pamamaraan. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinalangin at hihingiin ay sampalataya kayo na iyon ang tinanggap at iyong kakamtan. So, kapag tayo nanalangin, dapat kung ano man yung prayer natin, dapat naniwala na tayo sa mga prayer natin na natanggap na natin kahit hindi pa natin nare-receive. Dapat pasalamatan na natin. Dahil tayo, bilang mga Kristiyano, namumuhay tayo ayon sa pananampalataya. Hindi tayo nabubuhay ayon sa nakikita or nararamdaman or nahahawakan or naiisip. So, nabubuhay tayo dahil sa pananampalataya sa pangako ng Diyos na pag tayo ay nanalangin ng buong puso, na pinaniniwalaan na natin, kaya natin nasasabi yon
dahil naniniwala tayo na ipagkakaloob sa atin. So dito sa example na to, may example tayo dito sa sample yung Hezekiah. Hezekiah became ill and was at the point of death. So sa 2 Kings chapter 20, na mga araw na yun ay may sakit na ikamamatay si Hezekiah. At si Isaiah na propeta ng anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, "Ganito ang sinasabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay. So at hindi mabubuhay." Nang magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon, na nagsabi, "Ay dinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na sa iyo'y aalalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan, at may dalisay na puso at gumagawa ng mabuti sa iyong paningin." At si Hezekiah ay umiiyak na mainam. At nangyari bago si Isaiah ay lumabas at pinagkaloob ng bahay, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, sabi ng Panginoon, "Bumalik ka uli at sabihin mo kay Hezekiah ng Pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking narinig ang iyong panalangin. Ang nakita ng iyong mga luha, narito. Aking pagagalingin ka, at sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. At aking idadagdag sa iyo ang mga kaarawan ay 15 taon. So dahil sa panalangin ni Hezekiah, so 15 taon ang idinagdag. At aking ililigtas ka ang bayang ito sa kamay ng mga hari ng Azariah, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David." So, mga kapatid, dahil sa panalangin ni Hezekiah, nadagdagan ang kanyang buhay. Dahil sabi na ni Hezekiah, "Panginoon, alalahanin mo ang mga mabubuti kong gawa sa paningin mo." So tayo mga kapatid, ano ba ang nagawa natin sa ating Excuse me, ano bang nagawa mo sa kapwa mo? akong ipadayon or i-continue sa part 2 na video. Itong pagsubok. So ano ba yung mga pagsubok?